Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, minsan pa sa mga oras na ito, Panginoon, sa mga patuloy namin niluluwalhati ilang pangalan, higit sa lahat ng iyong presensya, sapagkat tinanggap namin ang katawan at dugo ni Kristo, sumasa amin ang iyong kapatawaran, sumasa amin ang buhay na walang hanggan. Loobin mo po na sa mga oras na ito, Panginoon, ito po ang maghari sa aming buong pagkatao upang sa pakikinig namin ng mga salita mo'y magkaroon ng kaganapan sa aming buhay na siyang maipapamalas namin sa aming mga ginagawa, iniisip at pananalita. Sa iyong kamay, Panginoon, sa iyong presensya at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hayaan mo po, O Diyos, na mangusap kayo at makikinig kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, wala pa ng palakpak. Ayan. Mamaya na lang tayo mag-after gospel. At sabihin mo sa katabi, katabi. Katabi. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Buhay ka pa. Long time no see. So, napakinggan na natin yung ebanghelyo natin na babasahin, no? So, pero babasa pa rin tayo at ang babasahin natin ay doon na lang sa bandang huli. Doon sa Luke chapter 23, verses 32. Doon tayo mag-start. Okay? Sa Luke chapter 23, verses 32 to the following verses. Ayan. Ang sabi ron, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. May dalaw pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungok, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ng dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak, kasabay ng ganitong panuluya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos at sinasabi,
Tunay ngang matuwid ang taong ito. Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood nang makita nila ang mga nangyari. Umuwi silang dinadakukan ang kanilang dibdib dahil sa lungkot. Nakatayo naman sa di kalayuan ng mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Pinagmasdan nila ang mga pangyayaring ito. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Mo ba Alam mo ba, na hanggang ngayon, hanggang ngayon, buhay ka pa, buhay ka pa, malakas ka pa, malakas ka pa, may trabaho ka pa, may trapa, pinagpapala ka pa, tina ka pa, ay dahil ibig ng Diyos. sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, Iniibig mo rin ba ang Diyos? iniibig mo rin ba ang Diyos? Anong sabi? Amen! Let's see. Pwede na kayong mag-upuan sa lisensya ng Diyos. Ayan, papasok na tayo sa Holy Week. Ayan. So, at ngayon ay inaalala natin sa ating Ebanghelyo yung tinatawag na The Passion. No? The Passion of Christ. No? The Passion, Death, and Resurrection. So kaya, mag-aral tayo ng konti sa ating mananampalataya, no? About our faith. Ang topic natin ay ikukunik natin ang 7 sakramento. Ayan. Sa Passion, Death, and Resurrection. Ayan. Alam nyo ba yung 7 sakramento? Ano? Una, Confession. isin. Pangalawa, confirmation. Pangatlo, Eucharist. Eucharist. Hindi mo lang kasi, Brother Pong. Ito yung order ng ating simbahan. Baptism, confirmation, Eucharist. Pagkatapos yung pangapat, reconciliation. Yan. After reconciliation is anointing of the sick. And then after anointing of the sick, it is the holy orders. And then the number 7 is matrimony. Matrimony. So, pito ito. Pero, 4 lang ang bibigyan natin ng connection muna. Kasi mahaba ito. Baka abutin tayo ng mga sa 1 taon pa. So, sa susunod, meron akong itatapik ulit sa inyo. Okay? So, ang bibigyan lang natin ay kukonect dito. Muna, for the meantime, ay yung magmula sa baptism, confirmation, Eucharist, and reconciliation. At sa susunod na talk ko rito, yung 3. Okay? Okay? Konektado iyan sa tinatawag natin the passion, death, and resurrection of Christ. Ayan. So, kailangan nating maunawaan saan ba nag-ugat itong 7 sakramento na ito ng ating inang simbahan. Kapag ka sinasabi nating sacrament, sabi ron, these sacraments are efficacious signs of grace instituted by Christ and entrusted to the church by which divine life, listen carefully, is dispensed to us. In other words, a sacrament is a sacred and visible sign that is instituted by Jesus to give us grace, an undeserved gift from God. So yan yung tinatawag natin sakramento. Isang mabisa, isang efficacious sign of grace instituted by Christ and entrusted to the church. So walang iba kundi ang Panginoong Jesus ang nag-institute na ito. And it is, sabi doon, efficacious sign. Isang napakabisang sign of grace given to us.
sa pamamagitan ng Diyos Ama. So that's why ito ang tinatawag nating sakramento na kung saan in every sacrament ay mayroong nakapaloob ng grasya ang Diyos tayong tinatanggap. Amen? Amen. So, number 1, baptism. Paano natin i-connect yung baptism sa passion, death, and resurrection of Christ? Paano, Brother Paul? Sabihin nyo. Paano, Brother Bong? Ayan. Di ba kapag tayo binibinyagan, nung tayo ay maliit pa. Nakon, saan una? Sa tubig. Paano manganak ang isang babae? Imiri. Nababa, di ba? Nauna-una yung Tubig. So, saan natin makukuha yun? Nang tusukin ang tagiliran ng Panginoong Jesus, dumaloy ang Dugo. tubig at Dugo. Nakon, at sabi ng mga theologians doon sa tubig at dugo na yun na dumaloy sa ating Panginoon, sabi nun, sabi dito, the theologians associate the water and blood that flowed from Jesus' side with the waters of baptism and the blood of Christ we receive in the Eucharist. Nang tayo ay binyagan, yan. Di ba? Tayo ay, ano nangyayari kapag nung tayo ay bininyagan, nung tayo mga bata pa? Sabihin, tingnan niyo po, Joseph pala, hindi ko pala alam eh. Ha? Tayo ay nagiging Kristiyano. Ano pa? Nagiging adoptive son of God. Ano pa? Nagiging Child of God. ano? Child of God. Yes. Ano pa? Ano pa? Tingnan nyo na. Templo ng banal na Espiritu. Sabi dito, the fruit of baptism of baptismal grace, sabi ng ating Catechism, 1279, is a rich reality that includes forgiveness of original sin and all personal sins, birth into new life. You see? Birth into new life. Kaya nga tayo ay binibinyagan sa pamamagitan ng tubig. Sapagkat water symbolizes new life. New life in, sabihin nyo, new life in New life in the Spirit. Spirit. Kaya nga nagiging templo tayo ng banal na Espiritu sumasa atin. Sabi rito, ayan that includes forgiveness of original sin and all personal sins birth into the new life by which man becomes an adoptive son of the Father, a member of Christ and a temple of the Holy Spirit. Diba? Ano yung sinasabi saan? Ang sabi sa John 19:34, ayan, subalit inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at ang tubig. Ayan. Alam niyo ba na ang tubig, wala kayo naalala? Symbolizes, represent, Holy Spirit. So that's it. That's why baptism fulfill in
passion, death, and resurrection of Christ. Napakayaman ng ating pananampalataya. Alam nyo ba, ang sabi dito, ayan, basahin ko sa inyo. Ayan. Sabi dito, ayan, water, the symbolizes of water signifies the Holy Spirit's action in baptism. Since after the invocation of the Holy Spirit, it becomes the efficacious sacramental sign of new birth. Just as the gestation of our first birth, ito sinasabi sa inyo kanina, took place in water. So the water of baptism truly signifies that our birth into the divine life is given to us in the Holy Spirit. As by one Spirit we were all baptized, so we are also made to drink of one Spirit. Thus the Spirit is also personally the living water welling up from Christ crucified as its source and welling up in us to eternal life. That's it. Ang tubig na dumaloy sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, it's the water of our baptism. Ito yung tubig na ginamit, na ikinonsecrate nang tayo ay binyagan. Now you know. Amen. Amen. Hindi nyo pa yata naiintindihan. Ang linaw na nun. Water represents our baptism. Water represents our body as a temple of the Holy Spirit. Spirit. Ayan. Ang lamyan ni sister, ang labing ng kanyang boses. Spirit. Okay. Pangalawa, ano susunod sa baptism? Confirmation. Saan mo naman yan ikukulik sa passion, death, and resurrection of Christ? Yung confirmation. Ano ba yung confirmation? Sabihin niyo, ano ba yung confirmation, Brother Bong? Ayan. Confirmation, my dear brothers and sisters, sabi rito, the baptized person is sealed with the gift of the Holy Spirit and is strengthened for service to the body of Christ. So confirmation, it is the invocation, it is strengthening the Holy Spirit that we receive after baptism. Nakon, saan mo naman ito i-connect, Brother Bo? Saan mo? Ang madaling si Sister Jenny. May pupuntaan ka ba? Saan mo i-connect? Basahin ko sa inyo. Basahin ko sa inyo. Yung tumusok sa tagiliran ng ating Panginoon na isang Roman centurion. Nakawal, kapitan siya. Okay? At nang makita niya kung paano namatay ang Panginoon, ano ang sinabi? Doon sa account ni Mark at sa account ni Matthew. Ang sabi ng kawal, ng kapitan na yun na tumusok sa tagiliran ng Panginoon, look! Sabi doon, Mark 15:39, nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ang anak ng Diyos ang taong ito. Pangalawa, sabi pa sa Matthew 27:54, nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. It is the confirmation, the sacrament of confirmation. Bakit?
na saksakin ng kapitan yung tagiliran ng Panginoong Yesus ayon sa tradisyon na lagyan yung mukha ng dugo at tubig yung katawan, yung mukha ng kapitan. Nagkaroon ng baptism and confirmation. Bakit? Sapagkat ang sabi sa 1 Corinthians 12:3, listen, kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sino ang kinakasihan ng Espiritu ang Diyos, sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi nino man Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. That's confirmation. Tunay ng anak ito ng Diyos. You see what we heard doon sa kapitan? It is baptism and confirmation. Sapagkat hindi kayo sabihin ng isang tao, anak ito ng Diyos, ang Panginoon ito, kung hindi siya kinakasihan ng banal na Espiritu. You see? It is very much connected sa passion, death, and resurrection of Christ, sa ating 7 sacraments. Sapagkat ang sakramentong ito ay dinimbag ng ating simbahan hango lahat sa Biblia. And third, ano yung third? Eucharist. Eucharist. Alam nyo ba, anong paniniwala nyo? Ayon sa research, almost something like 62 o 61% ang mga hindi naniniwala sa mga Katoliko na ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia ay tunay na katawan at dugo ni Kristo. Kayo, anong pananampalataya, anong paniniwala niyo? Tunay. Tunay talaga. Si Kristo talaga ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Si Sister Lynn, nakasama ko yan saka si Sister White sa Passover, sa Seder, sa St. Anthony. Bakit ba magkasabay ang Pesach at saka ang ating Holy Week? Ha? Palagi yung magkasabay. Magkasunod, magkasabay yan. It is not coincidence. Sapagkat, nung time of Passion of Christ, it is a week also of Passover ng mga Hudyo. Na kung saan ay inaalala nila yung pagliligtas ni Yahweh sa Egypto at sa pamamagitan ng huling hindi huling hapunan. Sa pamamagitan ng huling anong tawag doon? Yung plagues, yung huling sa plagues nga, yung Huling pangako. Parusa. Yung huling parusa. Parusa, hindi parusa yung tawag sa Tagalog doon eh. Salot. Ayun. Huling salot. Ano yung huling salot? Para maalisin sila ng mga Egyptyo. Bawat dugo ng karnero lagyan. Oo, hindi naman yun yung huling salot eh. Yun yung ginawa. Ang huling salot na sinabi nila papatayin ang lahat ng panganay. You see? Kayo talaga eh. Nakakalimutan nyo na eh. Di ba? So, tanong sabi, sa panahon ng Kwaresma, ng Paskwa, sa Exodus 12, pumili kayo
ng isang tupa o kambing na walang bahid, na kinakailangang malinis, hindi bali-bali ang buto. At kunin niyo ang dugo at ipahid yun. Ngayon palang sister. Ay, oo nga, brother, naaalala ko na. Ipahid sa mga pintuan. Tahamba ng pintuan, at kapag ka pumunta yung anghel ng kamatayan, lalamba. That's why pass over. Because of the blood of the Lamb. Na malinis, walang bahi, hindi bali-bali ang buto. Sino si Kristo? Sino si Kristo? The Lamb of God who takes away The sin. the sin of the world. Inihain niya ang kanyang buhay once and for all. Amen. Kaya, sa tuwing magse-celebrate tayo ng banal na Eucharistia, si Kristo ang tinatanggap natin sapagkat inihain niya at sinabi niya, di ba? Sinabi niya, kainin ninyo sa dito sa John chapter 6. Ayan. Sabi doon sa John chapter 6, let me read it to you, my dear brothers and sisters, no? Mag-aral tayo. Kasi kinakailangan malakas yung pundasyon natin ng ating pananampalataya para kahit nagdaano pa tayo, maraming pagsubok na pagdadaanan. Alam natin kahit pagbalik-balik ta rin pa ang mga nakakasalamuhan natin. Sabi sa John 6, ayan, 54 to 56, sabi ron, listen. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yan yung nangyayari sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, hindi sinabi ng ating Panginoon. Sapagkat ang aking laman ay simbolo lamang, hindi. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. That's what happened. When we participate every time we take a communion, kaya nga tuwing magte-take tayo ng communion, mayroon tayong, di ba, yung pagpapatawad, absolution ng ating mga kaparian. At kung tayo ay nasa tinatawag na ano tawag doon? Mortal sins, yan ay kinakailangan mong i-confess before taking communion. Ito yung sinasabi ni Father kanina. Ano ba natutunan natin sa Pesach? O di ba? Ang mga Hudyo, maging yung rubber ng refrigerator. Nasubukan niyo yun, di ba? Yung rubber ng refrigerator, susundutin mo yun ng night na may basahan. Lilinisin mo yun. Alam niyo yung rubber ng refrigerator, di ba? Lahat ng yun, lilinisin. Patikalan. Totoo yun. At walang makikita mugmug ng tinapay. You see? At hindi rin po pwede yung bawas-bawas na kinakailangan buo. Napag? Ang dami. Kaya nga, when participating in the Eucharist, karapat-dapat pa talaga tayong tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Kita nyo, hindi kayo makasagot.
hindi tayo totoong nagpepesak. Sabihin nyo, bakit mo alam, Brother Bo? Bakit mo alam, Brother Bong? Nakikita ko sa mga mukha. Hindi pa rin tayo makalaya sa ating mga nakaugalian, nakasanayan, habitual sin na tinatawag. Hindi tayo nagiging karapat-dapat sa katawan at tugo ni Kristo. Kasi, ito sabi sa, when we partake in the Eucharist, first we remember His offering of Himself on the cross. We rejoice in His resurrection from the dead and look forward to the coming of God's kingdom. That's it. Are we really looking forward for the coming of God's kingdom? Kung dumating na ba ang kaharian ng Diyos ngayon? Kung dumating na ba ang Panginoong Hesus Kristo ngayon? Tingnan mo nga yung sa katabi mo. Katabi. Katabi. Kung dumating Kung dumating ang kaharian ng Diyos sa buhay mo ngayon, ang kaharian ng Diyos sa buhay mo ngayon, ang muling pagdating ng Panginoong Hesus, sabihin mo, nakahanda ka ba? nakahanda ka ba? Ano sabi? Amen. Are we looking forward? Ina-expect mo natin ito. Kasi sa totoo lang, we don't know. Amen. Hindi natin alam kung kailan ito darating. Tanging ang Diyos lamang ang Kaalam. Ganun. So that's why when we partake in the Eucharist, dapat mayroon tayong conviction na na hindi lang tayo sa loob ng simbahan banal. Kasi paglabas ng simbahan, banal na aso na. Bakit? Nagbabanal-banalan. Tingnan nyo, tahimik kayo. So, sapagkat napaka-simple ng analogy yan. What we eat is what we become. Kung si Sister Lee palagi kumakain ng patatamis, magkakadiabetes siya. Kung tama ang ating kalalagayan sa pagkain natin ng katawan at dugo ni Kristo, paglabas natin ng simbahan, magiging si Kristo tayo. Amen. Amen. Bakit mo hindi pala kakalitin mo? Nagkakaintindihan ba tayo? So dapat paglabas natin ng simbahan, dapat ang nakikita sa iyo ay si Kristo. Amen. Hindi ang iyong dati at lumang pagkatao. Lalasingkero, babaero, babaera, lalakero, lalakera, sugalero, sugalera, chismoso, chismosa, marites, maritos, marisol, alam nyo, ano? So are we looking forward to the coming of God's kingdom? Kasi bakit? Sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo, nagiging katawan at dugo mismo tayo ng Panginoong Hesus Kristo na nananalaytay sa ating pagkatao. Amen. Yan yung tunay na nangyayari sa banal na Eucharistia. Tingnan mo ang lakas-lakas na ng boses ko, inaantok pa si Sister Presi. Salamat, hindi ko nakikita. Dahan-dahan pa siya.
ang Panginoon. Amen. It is very much connected. The seven sacraments with the passion, death, and resurrection. Ang Panginoon, He is the sacrificial lamb na ginamit ng mga Hudyo noong panahon ni Moses sa Exodus. He represent the sacrificial lamb na walang bali, ang mga paa. Pansin niyo, di ba? Hindi pinalik yung kanyang paa. Lalaki, malinis, hindi nagkasala. So, that's, sabi ko sa inyo, mahaba ito eh. Kaya meron pa kayong tatlo sa akin. Tatapusin na natin sa reconciliation. Sacrament of reconciliation, given. Given na. Namatay ang Panginoong Jesus, ipinako sa krus ang Panginoong Jesus at muling nabuhay para kanino? Para sa Para sa atin. Para sa ating kasalanan. Amen. Pinatawad ka na ba o hindi pa? Pinatawad. Ang kapatawaran ng Panginoon ay naganap na. Kaya nga sabi niya, it is finished. Pinatawad ka na. Nalinis ka na sa pamamagitan ng salitang sinabi ko. Sabi ni Panginoon yan mismo, pinatawad ka na. Now, it's up to us. It's up to us kung ito ay pananatilihin mong palaging nagmamanifest sa buhay. Amen. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin. Amen. Nasa Lord's Prayer yon. Patawarin niyo po kami tulad ng pagpapatawad namin sa kapwa namin. Ang ginawa ko diyang example ay yung engine of the car. Yun yung overflowing forgiveness ng Panginoon. Okay? Now, given that we are being forgiven, ayan, paano ngayon ito tatakbo? Ang engine, paano tatakbo? Kailangan ng ano system? Kailangan paandarin. Paano nga yun aandar? Paano nga yun ika-drive? Kailangan mo na ng gasolina. Kailangan ng gasolina ang engine ng kotse para Mandar. umandar at para ma-drive. So are we. Pinatawad na tayo. Now, kung gusto mong mag-manifest palagi yung kapatawaran ng Diyos sa atin, magpatawad ka rin. Amen. Magpatawad ka rin. Mamuhay ka nang wala kang kagalit. Mamuhay ka nang walang galit sa iyo. Amen. Because that way, it fueled God's forgiveness to us. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin. Kung hindi tayo magpapatawad, kung hindi tayo makikipag-ayos, o kung hindi tayo makikipagkasundo sa mga taong may sama ng loob sa atin, may tampo sa atin. Hello? Hi. Hindi tatakbo ang kotse. Hindi tatakbo ang kapatawaran na inihain at nagampanan na ng Panginoon sa iyo. Amen. Ako, ano yung ibig kong sabihin? Amen. We need to fix any broken relationship with others. We need to live in peace with everyone.
Amen. Sapagkat yan ang iniuutos at itinuturo sa atin ng Diyos ngayon. Amen. Nakahanda na ba tayo? Talaga bang tayo ay nakapagpesak na? Nilinis na ba talaga natin ang ating kasalanan? Ang hain, eto, the sacrament of reconciliation. Amen. Sapagkat pag-approach natin ng sacrament of confession, reconciliation, or penance, ito ang mga natatanggap natin. We recover this sanctifying grace na tinanggap natin nung tayo ay binyagan. Na kung saan ito ang nagpapalakas sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng motivation na na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Because everything, I'm telling you, everything is a grace. Amen. Everything is a grace. Everything is a grace. Amen. Kaya sa tulong ng banal na Espiritu, hayaan nating mahusap ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo ngayon. Tumayo ka, taas pigit natin ang ating mga mata, at napaka-yaman ng ating pananampalataya, mga dear brothers and sisters. Kung mauunawaan lang natin lahat ang mga katuruan ng ating simbahan na kung saan ay hang lahat sa banal na salita ng Diyos, hindi tayo maghihina, hindi tayo mamumroblema, hindi tayo basta-basta maigugubo ng kahit na anumang pagsubok. Bakit? Sapagkat nandiyan ang Diyos nananatili sa iyo, sapagkat kahit kailan, ano pa man ang ating kadayuan, siya ay Diyos para sa atin. Papasok na tayo sa Holy Week. Maging buo sana sa desisyon mo ngayon na maging tunay ang pagbabalik loob mo sa Diyos. Sapagkat ako'y naniniwala at sumasampalataya, may napakagandang plano ang Diyos sa buhay mo ngayon. Kahit na sino ka pa, kahit na ano ka pa, kahit na gaano pa kasama ang mga kasalanan mo, kaya kang gawing pagpapala ng Diyos sa kapwa mo. Sapagkat ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Sa katunayan na ikaw ay naririto ngayon, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Kaya kapatid, right now, and at this moment, loobin mo na sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, may the blessing, victory, and healing be upon you. Amen. And by the power of the Holy Spirit that dwells in you right now, may be strengthened. Amen. By the power of Jesus' name. By the power of Jesus' name. Receive. Amen. Receive. 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 Yes, receive. We praise you, Lord. We glorify your name, O Lord. We give you thanks. We give you glory. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Loobin mo na sa mga oras na ito, patuloy mong samahan ng aking mga kapatid. Ano man ang nais ng kanilang puso, ano man ang kanilang mga layunin, ano man ang lahat ng kanilang panalangin, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, dinggin niyo po ang kanilang panalangin sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Kristo na kasama namin palagi, Panginoon. Hayaan mong siya palagi ang makita sa aming pagkatao. Amen. Patuloy din po namin dalangin ang aming pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Amen. Naroon po sila, inyo po nawang gabayan. Ang aming mga trabaho, ang aming mga employer, patuloy na bigyan ng kalakasan. Ang mga walang trabaho, bigyan ng trabaho. Ang mga walang papel, Panginoon, patuloy na itago ng inyong malabay na pakpak upang kahit isa'y walang mapakama. Sa aking mga kapatid na ito, na ngayon ay may karamdaman, naniniwala po kami, O Diyos, na ikaw ay nangungusap upang sila'y pagalingin.
At dalangin din po namin, O Diyos, ang pangkalahatang kapayapaan sa buong mundo. Amen. Lalo na po rito sa Israel, Panginoon. Amen. At ngayon na nga po, ang aming anak na si Adam, Panginoon, ligtas at gabayan niyo po ang mga batang ito kasama ng kanyang team at buong company upang kahit isa man sa kanila ay walang mamahanga. Amen. Ang banal na mga pangyarihan sa lahat, naniniwala po kami sumasampalatayang ikaw ay sumasa amin. Ikaw ay nananahan sa amin. Amen. Patid mo ang laman ng aming puso. Patid mo ang aming pangangailangan. And right now, O Diyos, inaangin na po namin na ito'y nangyayari. Amen. Inaangin na po namin na inyo nang ipinagkaloob. Inaangin na po namin na kami tinugon nyo na sa Amen. pangalan ni Jesus. Kasabay ng pagtaas ng aming mga prayer request, ang mga bagay, mga passport, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat lahat ng ito'y tinugon mo na. Amen. Tanggapin mo ang aming mga kaloob, mga ikapo, at ang lahat ng mga tinataas naming bagay sa pangalan mo, Panginoon, patuloy mo pong gamitin daluyan ng iyong pagpapala upang kami patuloy na maging pagpapala sa iba. Patuloy Amen. ko pong dinadalangin ang Friday Prayer Group magmula sa core group, sa mga choir, instrumentalists, council, preachers, at lahat ng mga bagong attendees at mga prayer partners. Patuloy mo pong iyakapin ang iyong pagmamahal at higit sa lahat ng iyong presensya, O Diyos. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen.